Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay, sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay, sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lunod na salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay, sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay, sa'yo lang ang papuri. Purihin ang Diyos, 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 purihin ang Diyos. Ang buhay ng tao'y tunay na makulay, may lungkot at saya na nadarama, ngunit ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay pagkat kasama si Kristo. Di mo na kailangan maghirap sa hanap buhay, kay agad gigising, gabing-gabing umimlay, pagkat gabi pa lang ay handa na ang iyong pangangailangan, pagkat mahal ka ni Kristo. Sama-sama tayo magbigay ng papuri kay Jesus. Ating ipahayag ang kanyang ginawa sa ating buhay. Buhay na pinagpala, ganap ang iyong buhay kay Kristo. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Ang buhay ng tao
masayang tunay pagkat kasama si Kristo. Sama-sama tayo matigay ng papuri kay Jesus at magtahayag ang kanyang ginawa sa ating buhay. Buhay na pinagpala, ganap ang iyong buhay kay Kristo. Matigay ng papuri kay Jesus at magtahayag ang kanyang ginawa sa ating buhay. Buhay na pinagpala, ganap ang iyong buhay kay Kristo. Purihin ang Diyos, 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 purihin ang Good morning, Jesus. Yan po ba ang buhay na meron kayo? Buhay na pinagpala? Ay, ang hina ng amen nila. Mukhang di pinagpala. Kala ka pa naman dun sisigaw. Buhay na pinagpala. O, di ba? Chill Saturday lang dahil sa awitin nilang tatlo. Chill lang sila, ano? Oo. Mas maganda daw yung bukas. Abangan nyo po, mga kapatid. PTL? Praise the Lord. O, bukas na yon, abangan na lang nila yon. Di ba bukas na yon, Bev? Bukas na yon? Bukas pa yon. Oo, thank you, Lord. Nabuhay sila dahil usapan yung mga buhay na buhay, mga senior. Okay. Thank you, Lord, sa araw po na ito. Lord, nagdaan na naman po ang linggo na pinuno mo po kami ng pagpapala. Spiritual, financial, physical, Lord. Sinustain mo po kami lahat, kaya maraming salamat po. Nagpapatunay na ang pag-ibig mo ay laging bago. Tuwing umaga, ito ay bago. Laging merong mga bago kaming ipagpapasalamat sa inyo, Lord. Salamat po ng marami, Lord, sa paggising sa umaga, malakas ang pangangatawan, magandang paggising, walang inisan, walang sakit sa katawan, walang sakit sa damdamin. Salamat po, Lord. Ito po ang mga pagpapala na minsan ay nakakalimutan naming ipagpasalamat sa inyo. At Lord, sa araw po na ito, once again, we are expecting great things from your word. Kaya alam ko po, Lord, na kayo po ang mangunguna sa amin at kakausap sa lahat sa amin na naghihintay ng inyong instructions. Sa mga kapatiran po namin, Lord, na nasa kanya-kanyang mga bahay at ang iba naman po ay nagbabiyahe, kayo po, Lord, ang tutugon sa kanilang mga panalangin sa inyo. Sa mga kapatiran naman po namin na may mga karamdaman, at meron pong mga pinagdadaanan, may mamabigat na problema, Lord, at ang sitwasyon ay parang walang pag-asa. Give them the comfort and encouragement they need, Lord. Let them know that you are with them at you will see them through kung ano man po ang kanilang sitwasyon sa oras na ito. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapatid. Ang atin pong conclusion for today. Sana nga hindi pa ito i-conclude, pero i-conclude na natin. Kasi parang every time na, conclusion na nga lang yung pinag-aaralan ko, sabi ko, ay, meron ka na naman nakita na maganda. Parang wala na siyang katapusan, pero i-conclude na natin sa araw na ito. Proverbs 24:10 and 16. If you faint in the day of adversity, your strength is small. For a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fail
shall fall by calamity. Thank you, Lord, sa ating pag-aaral tungkol sa resilience. Kahapon nga po, na pag-aralan po natin na we are fighting for our faith. Kaya kailangan fight hard, mga kapatid. Hanggang dulo, ipaglaban mo yan. Kasi it is your faith that will see you through, mga kapatid. At ang pananampalataya po natin na yan will give us the ability to take anything in life. Kaya kapag hindi mo inalagaan yung pananampalataya, ano po ang tutulong sa'yo? Diba? Ano ang magpapalakas sa'yo? Kaya napaka-importante po nito. So, sabi ko nga, faith is what gives us the ability to take anything in life, including yung ating mga humbling experiences, hindi po ba? At yung mga experiences na yon ang nagtulak po sa atin to go on. Kasi we have the hope in Christ. So, when something goes wrong, mga kapatid, do you tend to bounce back or fall apart? Kayo, mga kapatid, bounce back. Yun kasi ang maganda. Pero meron kasing nagfo-fall apart. Oo. So, kapag kasi meron kang resilience, yun yung inner strength na pwede mong paghugutan para sa rebound mo. Yung inner strength. So, if you lack that inner strength, ay talagang magfo-fall. Kaya yung sabi ron, you will fall by calamity. So, kailangan po natin ng resilience, mga kapatid. Gusto ko lang din pong ipaalam sa inyo that resilience won't make your problems go away. Hindi po yan nakakatanggal ng problema, ang resilience. Ang ginagawa po dito, it gives you the ability to see past them. Kumbaga parang yung sinasabi yung yung agila, 'di ba pag may storm, nagsosoar siya sa mataas, higher than the storm, para ang storm nasa tinitignan lang niya. So, yun po yung sinasabi rito, that resilience will give you the ability to see past them. So you will find enjoyment in life kahit na may pinagdadaanan ka. Posible yun, mga kapatid. Kaya nga minsan, di ba, may nasasabi tayong, sabi itong taong to parang walang pinagdadaanan, di ba? Yung, ano ba, Sister Sally, alive na alive siya rito kapag nakikinig siya ng Word of God. But deep inside her, may mga pagkakataon na sinasabi niya nga sa amin, kinukwento niya, nakakaramdam siya ng depression. Lalo na pag nandun lang siya sa kwarto. Di ba? Dati kasi hindi mo siya makita sa kwarto. Para rin siyang si Arnold na dito nakatira sa worship center kasi laging may ginagawa. Di ba? Laging on the go, kung ano yung papagawa mo. Minsan sasabihin ng mga anak niya, may pahinga ka muna. Hindi, kay Lord to. Ganon siya before. So, pwede ka palang maka-experience ng enjoyment because of the resilience na meron ka kahit na may pinagdadaanan ka. Kaya minsan, hindi alam ng tao na walang laman ang wallet mo. Oo, kasi hindi makita sa iyo eh. Hindi makita na ang laman pala ng pera mo ay 20 lang. 20,000. Mukhang 20,000 ang laman ng pera mo kahit na 20 lang. Kasi alam niyo po, mamaya malalaman niyo kung bakit, ha? So resilience won't make your problems go away. Hindi po niya to tinatanggal, pero binibigyan ka po niya ng kalakasan or abilidad to see past them and find enjoyment in life. And yung better handling of stress. Yun. Bibigyan ka ng resilience ng ganon. Hindi niya paalisin ang problema, pero bibigyan ka niya ng kapasidad na dalhin ang problema ng merong kagaangan at may katapangan. Hindi yung parang manok na sipunin na pag may problema, parang yung lulugo-lugo. Hindi ganon. So, mga kapatid, ang buhay ay punong-puno po ng adversity. By this time, I'm sure you already know that.
na punong-puno ang buhay ng mga adversities. Pero ang mga trials po na yan are test of character, kagaya ng sinabi natin kahapon. Ito po ay makikita mo how you stand up sa pressure and stress sa buhay. Makikita mo yan. At ang trials lamang ang makakapagpalabas nito niyan sa'yo. Doon mo lamang makikita. Alam nyo, iba-iba pong klase ng trials. Persecution. Ang persecution po, pagka itong pumunta sa'yo, tinutoksokan ng kaaway to give up your faith. Yun ang ginagawa in persecution. The devil entices men to give up. O kaya, to feel fear. Tapos, yung pangamba na mapapahiya ka, yan, sa persecution, ang ginagawa po yan ng kaaway sa iyo. Sa temptation naman po, itong trial na ito will help you see if you will choose holiness over sin. Sa temptation. Sa suffering naman, you will see if you will serve God even when things go wrong. Kagaya ni Job, di ba? Suffering yung kanya. At alam niyo po ba that even false doctrine is a test? Kasi tinetest nito kung ang ino-offer kasi po ng false doctrine is pride, elitism, di ba? The easier way. So, pwede mo ring piliin yun. So, even false doctrine is a test. Kaya, iba-ibang form, iba-ibang level, pero lahat po tayo ay magkakaroon yan dahil buhay pa tayo, mga kapatid. Napakarami, different kinds of trials. Pwede siyang related sa health, di ba? Marriage and family. Isa siguro yan sa pinakamahirap, marriage and family. Kasi pagka miyembro na ng pamilya ang involved, medyo mahirap dalhin, di ba? Relationship, finances, career, at maraming-marami pa. Pero ang sabi ni Pedro sa 1 Peter 1:7, yung mga trials po na yan ay merong clear purpose. Hindi lamang po ito inalaw ng Diyos sa buhay mo para pahirapan ka. Mali po yung ganong thinking. Walang tatay na gustong maghirap ang anak. Pero maraming tatay ang gustong ma-develop ang karakter ng anak. Kaya minsan pinababayaan nilang dumanas ng mga pagsubok. The same with the Lord. These trials have clear purpose in our lives. Ano yung purpose na yon? To transform our lives and bring glory to God. Kaya nga kung ang trial mo ay hindi naglapit sa iyo kay Kristo at hindi lumalim ang ugnayan mo sa Kanya, ito ay trial na nasayang. Parang trial na walang kwenta. Naghirap ka na nga, wala ka pang natutunan. Kaya nga itong resilience na ito, bibigyan kanya ng abilidad to endure well. Kasi alam niyo po, maraming tao are enduring life. Ni-endure nila. Pero there are people who endure well. Alam niyo yon? Kahit na, kasi merong nag-endure na sobrang pahirap ang dulot sa kanila. Pero nag-endure naman sila. Pero punong-puno sila ng galit, punong-puno sila ng pagrereklamo. Yun yung pinag-aralan natin kahapon na parang continuous reaction lamang sa mga storms sa buhay pero walang natututunan. So dapat tayo ay builders, di ba? Kailangan pagkatapos ng isang pagsubok, para kang nag-build ng foundation, tapos sa susunod na pagsubok, may dinagdag ka na naman sa foundation na yon. Kaya kahit pabigat na ng pabigat ang problema mo, nahahandle mo kasi maganda na yung foundation mo. Bawat trial na dumating sa iyo ay merong kang natutunan and it brings you closer to God. Pagka ang trial mo po ay dumaan lamang ng wala lang natutunan sa buhay at hindi ka dinala nito ng malapit sa Diyos, bibihira kasi ang mga tao na dumadanas ng pagsubok na hindi napapalapit sa Diyos. Yun yung mga taong sobra yung pride. Kasi yung kayabangan natin na ayaw nating lumapit kay Lord kahit hirap na tayo, yun lang naman ang mga taong hindi napapalapit sa Diyos during trials eh. Pero karamihan, ito ang naglalapit sa kanila sa Panginoon. So ang sabi dito sa 1 Peter 1:7, these have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire.
may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. So, yan ang purpose ng mga suffering sa buhay natin. 2 Corinthians 4:7, ang sabi doon, "For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all." So, hindi mo pwedeng ikumpara yung hirap na dinanas mo dito sa glory na marireveal sa iyo when the time comes. Pag tinimbang mo yan, windang pa rin yung mga trials mo sa sobrang bigat ng glory na marireveal sa iyo pagdating ng araw. Ibig sabihin nun, magaang lang yan kumpara mo doon sa eternal glory na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ang mga sufferings, although sabi ko sa inyo kanina, kailangan may natutunan, ang sufferings po, hindi po ito automatically na binabago tayo at inilalapit tayo sa Panginoon. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. It's how we respond that counts. How do you respond to adversities? Para ma-build yung resilience mo. How do you respond? Kasi it is the response to adversity that determines whether the adversities will help you or will hurt you. Ikaw yun. Kung hahayaan mo po na saktan ka at durugin ka ng mga pagsubok, nasa sayong respond yun. Kung ito naman ay makakatulong sa iyo sa paglago mo, ikaw din po ang gagawa doon. So it is, ulitin ko ha, it is our response to adversity that determines whether it will help us or hurt us. Sino po yung mga tao na nakilala ninyo na dumaan ng sobrang klase ng sobrang bigat na mga pagsubok at pero they came up victoriously? Ano ang naging response nila doon sa pagsubok? Kasi alam nyo, iba-iba po ang mga response natin. Tandaan natin, this will determine if adversities will help you or will hurt you. Sabi nung iba, kawawa naman ako, ba't ba nangyayari sa akin yung mga bagay na ito? Nagse-self-pity. Sabi naman nung iba, may karapatan man ako magalit, no? Dahil sa mga ginawa nila sa akin. Anger and resentment and bitterness. Di ba? Yung iba naman, kasalanan kasi nila yon kaya ako nagkaganito. Blaming others na yon, mga kapatid. Yung iba naman, ganun talaga ako useless. Wala. Talagang lagi ko naman, kasalanan ko naman lagi. Ano yon? Condemning na yon. Condemning ourselves. O kaya, yung isa naman sabi, kung ito hinayaan ng Diyos na maranasan ko, darating ang panahon, mas mabigat pa dyan ang hahayaan niya na maranasan ko. Kaya sasabihin niya, ayoko na lang maging aggressive Christian. Siguro naman, pag hindi ako naging aggressive Christian, lalayuan ako ni Satanas. Totoo rin naman po yun sa isang banda, na kapag ka-aggressive Christian ka, lalo ka talagang babanatan ng kaaway. Pero, kung talagang aggressive Christian ka, you will always come up victorious. Dahil, kaya ka nga aggressive, kaya ka nga matapang dahil alam mo na nandyan si Lord at hindi ka niya pababayaan. So, may fear na ganun. Isang response yun. Yung iba naman, despair naman. Pinabayaan na ako ng Diyos. Matagal na akong kinalimutan ni Lord. Palagay ko nga, nakalimutan niya na buhay pa ako eh. Ayan. Despair na yon. Papunta na sa desperation yon. At ang pinakahuli, give up na ako. Wala na akong magagawa dyan. Ganyan na talaga sitwasyon ko. Wala na akong pag-asa. Resignation na yon. So, at lahat po ng mga nabanggit kong response, mga kapatid, ay wala pong magandang maidudulot sa sitwasyon natin. Kahit po i-condemn mo ang sarili mo, hindi magbabago ang sitwasyon mo. Kahit na magalit ka sa ibang tao, hindi masosolve ang problema mo. Kapatid, kailangan ma-recognize natin yun. Kahit na magalit ka, kahit pa maging depressed ka na, lalong walang magagawa yun sa sitwasyon mo. Kaya nga ang sabi rito, it is how you respond. Lahat ng nabanggit ko, none of these responses result in anything good. At nagli-lead pa ito sa depression, anxiety, and defeat. So the reality, mga kapatid, in the end, if we are destroyed, it is because
if we are destroyed, it is not because of the adversity that we have. It is because of the response na ginawa natin doon sa mga dumating sa buhay natin. Satan cannot destroy us. Why? If Christ is in you, who can be against you? Even Satan cannot be against you. Satan cannot destroy us. Ang pwede lang niyang gawin, he will tempt us to respond badly sa ating mga adversities so that we will destroy ourselves. So tandaan natin yon. Kapag ka po tayo ay nawasak, hindi kasalanan ni Satanas yun. Tayo po ang nagpadala sa kanya, sa mga bulong niya, sa temptation niya, na pinabayaan ka na ng Diyos. Wala ka ng pag-asa, wala nang mangyayari. Ganyan ka na forever. Pinaniwalaan natin yon. Mas pinaniwalaan natin ang kaaway kesa sa Diyos. Kaya tayo nagkaganyan. Kaya wag niyo pong isisi sa mga tao sa paligid ninyo kung ba't kayo nagkaganyan. At wag din pong isisi sa Diyos yan, mga kapatid. Dahil hindi po gawa ng Diyos na ikaw ay mawasak. Ikaw po yun. Pinili po natin yun. We always have a choice. Yan po ang isang bagay na hindi pinakikialaman din ng Diyos sa atin. We always have a choice. At tayo ang gagawa nun, hindi po ang ibang tao. Tayo po. Kaya wag po nating ibintang iyon sa ibang tao pag nagkaganyan yung ating buhay. Dahil ang sabi po rito, it is not the adversity that destroys a person. It is your response to your adversity. Kaya, pag pinilit kasi natin yung gusto natin, mga kapatid, hindi na nga maganda ang nangyayari sa'yo. Pinipilit mo pa rin yung baluktot na katwiran mo dyan sa sitwasyon mo, ay wala na pong makakatulong sa inyo. Wala na po talaga. Kasi pinangatawanan nyo na yan eh. At saka, yan na talaga eh. Eto na yun eh. Wala na po talagang makakatulong. Pero kung talagang gusto mong maayos ang sitwasyon mo, nakikita mong may problema, kung sasabihin sa'yo ng Diyos na may kailangan kang baguhin, may kailangan kang gawin, gawin mo, kapatid. Kung talagang gusto mong magbago yung sitwasyon mo. So, in the end, talaga tayo po eh. Kaya nga, tayo po ang mamimili eh, mga kapatid. But by God's grace, we can learn to respond well in adversities. At ito ang makakatulong sa atin, yung pinag-uusapan natin. Resilience. Resilience will make you respond well to adversity so that you can withstand them and recover from them. Resilience po ang kailangan natin. Tandaan nyo ang meaning ng resilience. It is the God-given ability to bounce back para bumalik ulit. Hindi pa huli ang lahat. Pag may resilience, bumabangon kahit na ilang beses po na madapa. So, mga kapatid, ang ibig sabihin po nito, kapag ka ikaw ay may resilience, hindi lamang po ito, you just endure. Kailangan you endure well. Parang merong pong mga tao na tinotolerate na lang. Alam mo yun? Merong mga tao na sa sobrang pasaway na lang, paulit-ulit na lang. Pero dahil Kristiyano yung mga tao sa paligid mo, they are just tolerating you. Ang hirap nun, tinotolerate ka na lang. Parang mas maganda yung gusto ka nilang makasama, gusto ka nilang nandyan ka, naliligayahan sila kapag ka nandyan ka. Kesa naman po sa, nandyan ka pa rin naman, pinakikisamahan ka na lang nila, but they are just tolerating you. Parang ganun. So merong mga pagsubok na ini-endure na lang ng mga tao, ang gusto po natin, endure well. Ibig sabihin nito, you grow through them. Meron kang natututunan, mga kapatid. And you can find God in a deeper way because of them. At dun ka nako-conform to the image of Christ. Kaya, i-reflect po natin yung ating buhay. Pati yung ating mga nakaraan na mga naranasan. Pagka ni-reflect nyo ngayon, di ba, mabilis naman ang ating kaisipan. Ano yung pagsubok mo
sa buhay na na-endure mo, na-endure mo siya ng tama. Tapos, ano yung natutunan mo doon? Di ba? Ano yung natutunan mo doon sa pinagdaanan mong yun? Sister Sally, ikaw, ano yung natutunan mo doon? Bukas pa yon? Sa Words of Encouragement? Hindi, isa lang naman ang tinatanong ko eh. Dito sa message ko lang eh. Kasi merong na-endure nga, pero walang naging learnings. 'Di ba? Walang naging learnings eh. Bukas na lang. Damot, kailangan ko ngayon eh. Bukas pa. So, yun po mga kapatid, ano? We can grow in resilience. Bukas na lang daw yan. Bukas na lang daw. Oo. So, mga kapatid, pwede tayong lumago sa sa resilience na ito. Kasi alam nyo mga kapatid, resilience is a skill. Pag sinabi mong skill, natututunan siya. Natututunan siya. Oo, natututunan nga siya kapag ka ikaw ay lumapit kay Lord. Kasi alam nyo, yung resilience na meron po tayo ay nadidevelop siya. Oo, nadidevelop siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, bawat may dumating sa ating pagsubok, alamin mo kung ano yung tinuro sa'yo doon, ano yung learning doon. Hanggang sa darating ang araw, kahit anong dumaan sa'yo, tatayo ka pa din kasi buong-buo yung resilience mo. So, nadidevelop siya. Para ma-develop siya, at pag na-develop siya, lahat ng mga kasinungalingan na pinaniniwalaan natin dati at binubulong sa atin ng kaaway, kapag meron kang resilience, napapalitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya kahit anong bulong sa'yo ng kaaway, kahit anong ipadala sa'yo, na ano mo na siya, na oo. Tapos, alam niyo ba, mabilisan to mabilisang na lang. Kasi, wag na natin pahabain. Merong 4 na bagay po, mga kapatid, na i-develop natin para yung resilience natin, mabuild siya ng todo. Yung unang-una, na-discuss ko na kahapon yung faith natin. It is your faith that you are fighting for. Kaya kailangan fight hard. Faith. Pangalawa, yung identity in Christ. Pangatlo, responsibility. At pang-apat, yung eternal perspective. Alam niyo po ba na itong 4 na ito, kapag ka ito pinag-aralan natin, mabibuild yung natin, yung resilience natin. Yung faith natin kahapon na pinag-aralan. Kasi ang kasinungalingan na sinasabi rito, yung nangyayari sa'yo, mas lalala pa yan. Sasabihin yan. Tapos, pababayaan ka na dyan. Yun, lie yun. Pero kapag ka-develop ang faith mo, may hope ka, hindi ka lalayo dun sa sinasabi ng salita ng Diyos, doon ka lang palagi. Tapos yung identity in Christ. Sometimes, kaya po tayo mahina because we do not know our standing and our position in Christ. Know your identity in Christ. Kasi doon lalakas ang yes. You are not a failure. Pag malalaman mo lamang, kapatid, who you are in Christ, masasabi mo na, I am not a failure. Alam nyo kung bakit? Ang daming mga salita ng Diyos, mga kapatid, na who you are in Christ. When you know who you are in Christ, nothing will overcome you. Kasi alam mo kung bakit? Kada may mangyayari sa'yo, i-assure mo yung sarili mo doon sa position mo kay Lord. Isang position mo, you are a child of God. Ano pa ba naman ang tataas doon? You are a child of God. Anak ka ng Diyos. Ang anak niyo po ba hindi niyo po protektahan sa mga kahit anong danger?
Buhay nyo nga po, ibibigay nyo para sa anak nyo eh. Yan lang ay para sa mga magulang lang natin dito sa mundo. Doblehin mo pa yan dahil ang Diyos ang pinag-uusapan natin, ang ating Ama sa Langit ang pinag-uusapan natin. Minsan kasi hindi natin nare-realize ang ating identity in Christ. Kaya lagi kang talunan. Lagi mong sinasabing hindi mo kaya. Kasi hindi mo tinitignan ang nasa iyo, na kaya ang lahat. Kayang batahin ng lahat at kaya kang bigyan ng lahat ng bagay na kailangan mo. So, ang true identity in Christ natin does not deny our frequent failures. Porque ba alam ko kung ano yung identity ko in Christ, hindi na ako magkakaroon ng failures? Magkakaroon ka pa rin po, mga kapatid. Pero, it deals with them differently. Dinidil mo siya ngayon ng merong confidence, may assurance. Kaya nga kahit minsan yung mga failures, bumagsak ka, bumabangon ka ulit. Why? Kasi alam mo who you are in Christ. Kaya alamin mo yung identity mo kay Lord. At yung isa, yung responsibility, sometimes, isa yan sa kinababagsak ng mga tao. You do not take responsibility for your actions. Laging ang may kasalanan na lang ibang tao. Laging ang may kasalanan na lang ang Diyos. Laging ang may kasalanan na lang circumstances. Never kang nagkaroon ng kasalanan. Wow! Ang galing mo, kapatid. Wala kang kasalanan. Sometimes you have to take responsibility. Huwag yung bintang ng bintang kasi wala tayong matututunan talaga. Kapag ka ibinibintang natin lagi sa ibang tao, sa sitwasyon at sa Diyos, ang mga pangyayari. Own your mistakes, mga kapatid. Tapos, humingi ka ng tawad sa Diyos. Habang sinasabi mong, wala akong kasalanan, sila ang may kasalanan yan, wala akong problema, kayo ang may problema. Ang laki ng problema mo, kapatid. Kapag ka ganun. So, isa po yun. Kung bakit madaling bumagsak, hindi natutong mag-own ng mga mistakes nila and they do not take responsibility for all the mistakes na nagagawa nila. Kaya, kung wala kang kasalanan, hindi ka pala patatawarin. Wala ka naman palang kasalanan eh. Anong ipapatawad sa iyo? So, yun po. And finally po, eternal perspective. Huwag mong tignan ang dito lamang. Kasi kapag saan yun mga kapatid? 1 Corinthians 15:19, na kapag ka ang paningin mo ay dito lang sa mundo, ikaw na ang pinakakawawang tao. So, mga kapatid, yung eternal perspective na to will develop your resilience. Why? Dahil ayaw mong ma-eliminate sa race. Gusto mo na hanggang sa dulo ay matapos mo ang takbo rito sa mundo para makuha mo ang eternal prize na nakalaan para sa iyo. Kasi pag hindi ka nag-focus doon, kung hindi eternal ang perspective mo at dito lamang sa mundo, you will fail. Pero kapag may goal ka na gusto mong makuha, kahit na ano ang mga iisabak sa iyo diyan, hindi, ayun pa lang ang goal ko. Titiisin mo 'yon. Babatahin mo 'yon dahil meron kang goal. At yun yung ating eternal life with the Lord. Kung merong mas magandang maiko-compare doon, sige, sumuko ka. Pero yun ang pinakamagandang goal sa isang Kristiyano. Yun ang pinaka-aasam nating lahat. Kaya tayo ay nandito at talagang lumalaban sa buhay because of that eternal goal natin. Kaya yung eternal perspective natin, i-focus natin. Baka mamaya blurred. Kaya minsan, puro tayo reklamo, puro tayo hinagpis, baka blurred. Meron pa naman. Nakikita pa rin naman niya, kaya lang, parang ako ngayon, pag tinanggal ko yung salamin ko, doble na, hindi siya malinaw. Pero nakikita ko pa rin. So minsan, ganun ang paningin natin. Kita pa rin natin siya, pero blurred na. So kailangan ng refocusing. So i-refocus natin yung ating eternal perspective. Kaya mga kapatid, endure well, mga kapatid, fight up to the end. 'Di ba? Para makuha natin ang premyo na nakalaan, ang reward na nakalaan para sa atin. Thank you, Lord. At yan po ang conclusion ng ating resilience. Thank you, Lord. At
nawa po ay pinalakas po tayo ng mga salita ng Diyos na natutunan natin ngayong linggo na to. Thank you, Lord. Today, May 22, marami naman po ang mga nagsasaya. At unang-unang nagsasaya ay si Sister Celia Rosario. Happy birthday, Sister Cel! Yes, oo, alam ko. Hindi siya merienda, actually. Surprise! Oo. Thank you, Lord. Sister Cel, bukas na po namin isi-celebrate ang birthday nyo. Mas maganda kung nandito ka, Sister Cel. Happy birthday naman sa'yo. So, bukas yan after the fellowship. Oo. Thank you, Lord. Sister Cel, magbubudel tayo. Sister Sheila Marie Ann Tan, inaanak ko. Ang aming inaanak na si Sister Sheila Marie, na anak ni Sister Melvie, nasa Singapore. Ayan. Sister Debbie Cosme, pamangkin ni Brother Bong. Sister Jeline Legaspi, birthday ni Kuya Jerry Payawal. Kuya Jerry, happy birthday. Brother Lito Montenegro and Brother Jeric Bares. Brother Jeric, happy birthday. Happy birthday po sa inyo lahat. Meron ba tayong anniversary? Parang meron. Birthday din ngayon nung Brother Lito Rico. Ando na ba? Brother Rico Montenegro. At anniversary din nila. Okay. Happy anniversary kay Sister Lisette and Brother Rico Montenegro. At birthday din ngayon ni Brother Rico. Okay. Nanay at tatay ni Sister Rachel ng Japan. Ricardo and Cecilia Manukay. 50th anniversary. Wow! Happy anniversary po at happy birthday sa lahat ng mga may birthday. Happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday and happy anniversary. Yes, Brother Darwin, pwede. Ayan, sabihin mo lang kung ilan kayo. Kasi, kinokontrol lang natin. Hanggang 10 lang ang pwede. Pero pwede nang pumunta mo. PM lang po kayo kung kayo po ay pupunta sa fellowship tomorrow. Ayan. Hopefully, Sister Cel ay makasama natin dahil sa birthday niya. Oo, tsaka si Brother Baby, matagal na natin silang di nakikita. Pwedeng pong pumunta, mga kapatid, magsabi lang po kayo para malaman po natin kung ilan na po kayo. Sino? Birthday din ngayon ni Simon, na apo ni Sister Poleng. Happy birthday, Simon! Oo nga, ito na. Thank you, Lord. Okay, sige po. Asahan po namin kayo tomorrow. Alam niyo, kami natutuwa pag may dumadalaw sa amin para kaming nasa preso na may dalaw. Sabi naman, yay, may dumalaw sa amin. Kagaya nung Sunday, tuwang-tuwa kami, biglang dumating Sister Olive at saka si Sister Julie. Thank you, Lord, mga kapatid. So, asahan po namin kayo bukas. Glory to God. Sige po. At meron po tayong, abangan nyo mamaya, mga kapatid, Saturday ngayon.
Kaya meron tayong live. Live, meron tayong surprise na bisita ngayong araw na ito para po sa ating awit ng pag-ibig. Oo, dinalaw po tayo ni Ate V. Kaya abangan ninyo kung sino si Ate V. Nandiyan na ba si Ate V? Naririnig ko nga yung bungis-ngis niya eh. Okay. Tawagin po natin sa araw na ito. Dahil sa Sabado, oo, ang ingay nila, oh. Oo, ang ingay nyo. Oo. Para silang nagkukwentuhan dyan lang sa tabi-tabi, oh. Nga eh. Ang lakas pa naman ng boses. Dahil mahina ang ilong. Mamaya na yan, okay? Tawagin ko sa araw na to si Sister Jeng. Oh. Garcia, si Jeng. Para sa ating... Tawagin ko kaya kayong dalawa. Huli kayo dito. Tapos na ba? Si Pastor na lang. Oy, nagbibilang ka dyan, ha? Oh, 8 lang yan. Ay, kailangan ka, Jeng, atakin mo yung upuan. Jeng nga siya. Jen Garcia. Jeng nga siya, may G. Kasi pag Jen, iba. Jing po ako, Jing. Ikaw ang mahina, bebe. Okay. O mga kapatid, habang nag-re-recite si Jeng, mag-game na po kayo. Okay. The Beatitudes. Teka muna ha. PMMH PMMH PPPP. Yan, okay. Una, blessed are the poor in the spirit, for they shall have the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the land. PMM. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the PMM. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemaker, for they are called the children of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness, for they shall inherit the kingdom of heaven. Yan. Alam nyo, isang way yon. Congratulations, Jeng. Ayun ang kanyang regalo. Yan po ay isang pamamaraan pagka kayo. Tama yan, ganyan din ako minsan. Meron akong mga code na ginagawa para madaling matandaan. Oo, code di ko. Code di ko ang tawag doon. Very good. Congratulations. Okay. Sa inyo naman po dyan, may code din po ba kayo, mga kapatid? Okay. Siya nga po pala. Starting next week, ang new song of the week po natin will be 2 weeks per song. Oo, kasi ang nangyayari daw po, hindi pa na-memorize yung isang song, may bago na naman. Plus, naaawa na rin po kami kay Brother SJ. Dahil hindi po madali ang mag-arrange ng mga songs. So, ang gagawin natin, new song, first week, di ba? Tapos, second week, another song. Sa third week, babalikan natin yung new song nung first week. At sa fourth week, babalikan natin yung new song ng second week. So, 2 songs in 1 month, and every other week, salitan silang dalawa para po ma-memorize natin. Ang gagawin lang natin, iba ang kakanta sa first week, iba ang kakanta sa second week. Pero the same song. Para ma-memorize, totoo nga naman,
naiwanan na natin yung mga ibang kanta nang nawala na sa atin kasi hindi na siya na-review. Pero alam nyo, nagpapasalamat po kami ng buong puso sa lahat po ng mga kapatiran namin na nagpapadala ng songs. Mga kapatid, do not be discouraged kung ang song po ninyo ay hindi pa na a-arrange hanggang ngayon kasi po, nakapila po talaga yan. At ang pila po namin ay according doon sa dating, yung pag-send po ninyo ng songs. May mga number po yan, pero send po kayo ng send, mga kapatid. As of today, ang ating new songs na naano na ay, ilan na? 40 plus. Tama? 40 plus na songs. Tama ba yon? Or ano yun? Memory verses yun. Baka memory verses yun, yung 40 plus. Sa bagay, nung nag-memory verse tayo, may new song na tayo, ano? Oo nga, pwede. Ganun na po karami. Pwede na tayong gumawa ng album ulit. Kaso wala nang nagsi-CD ngayon eh. Spotify na lang, ganon, iTunes. No? Oo, sige, kakaririn natin yan. Gagawin natin yan, mga kapatid. Kaso pati yung mga senior din, marunong mag-Spotify. Pag binigyan mo naman ng CD yung senior, wala raw silang player. Bigyan na lang natin ng libreng player, no? O, ang susunod na problema ng senior, di ako marunong yan. Ha? Pag-aralan. Mama Chid, marunong ka, no? O, diba? Of course. Alam niyo ba si Mama Ched? Tuwing dumarating ako, nakikita ko doon, nakaupo. Kasi nag-i-internet. O, diba? Kaya marunong siya. Napag-aaralan yan. Ano, no? Saan ka ba nakakonect nga doon? Lagi na lang nasa labas si Mama Ched kumukuha ng signal eh. Sasabihin niya, kung sino yung nakita ko dyan. I-click. At least marunong, ano, mga kapatid. Okay. Ang atin pong memory verse of the week, Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya walang sukuan. Okay. Narito na po ngayon ang ating new song of the week. Na kay... Ha? Spin the wheel, nakalimutan ko. Oo nga pala, Diyos ko. Sister Connie Manalad, Brother Mundo Tejo, Sister Bebot Perez. Sabado ngayon, weekends, kaya marami sila. Sister Mel Lalog, si Nanay Aning, si Brother June Mangigad, Wal June, Sister Odette Danganan, and Sister Relly Danganan. Sino kaya ang mapipili sa araw na ito? Sister Ta. Sino yung nagsabi kaninang Waljun? So, sino ang tatawagan ko ngayon? Si Shane? Hindi yata si... Baka si Wally. Si Shane ang nag-message. Na ano kasi ko pag walang green eh. Wala ngang green eh. Kay ano na... Kanino? Kay Wally? Si Wally na lang. Si Wally ang naka-online eh. Sige. Tawagan natin si Wally. Ito ang pinakabatang game na. At nung isang araw pa. Butch, wala bang pambatang dyan? Palagay ko kay Shane nga, hindi nasagot si Wally eh. Ulit. Si Shane ang ating tawagan. Kasi, hindi pa pwedeng mag-cellphone si Waljun. Ha? Ay, bakit ba ako nag-ano? Oo. Kasi po, ilan ba ang Facebook ngayon? Anong edad? Anong edad ang pwede sa Facebook? Dati 18. Ngayon nagbago na? 12 years old, pwede nang mag-Facebook ngayon?
Oo. Hindi, yung inaalaw. Yung inaalaw, kasi merong inaalaw ang Facebook na magkaroon ng account. 12 pataas, pwede na pala ngayong magkaroon ng account sa Facebook. Pero if I were you, wag niyo pong bigyan ng ganun ng anak ninyo ng freedom na makipag-usap kung kani-kaninong tao kasi eto na si Wally. Ayan, dagdal ko na naman. Where are you? Brother Wally, wala akong video mo. Good morning. Ayan na, ayan. Good morning. Good morning, Waljun. Are you ready now? Wow, yes. Ang ano niya. Oh. Ay, nag-kiss naman siya. Ay, nagkinikis niya ako. Magre-resign ka. Pinipigyan na siya ng tatay niya kasi kinikisan niya ako sa niya, phone niya. Hello, Waljun. How are you? Magre-recite na po ako ng Beatitudes of God. Wow. Oh, Kasi dalawa Teka lang, wait lang. greet ka muna. Greet ka muna. Greet ka muna sa kanila. Greet ka. Lakas ang boses naman, kuya. Greet mo yung Comfy family. Good morning, brothers and sisters. Ganun. Good morning, brothers and sisters. Ayan. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Ayan, okay. Ready na, Waljun? Yes, Okay, go. the Beatitudes of God. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst, after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Thank you po, Lord. Ang galing naman. Good job talaga si Waljun. O, Waljun, what do you like? Ano ang gusto mo? Yun ang bibigay ko sa'yo. Ano ang gusto mong prize? Toy? Toy. Okay. You will have a toy. What kind? What kind? Ano daw? Ano daw? Laser sword. Okay. Sige. Joke lang? Bakit joke lang? Mahal ba yon? Bakit joke lang? Mahal ba yon? No, it's okay. I will ask your dad to give me money. And I will buy it for you. Ang tawa ni Waljun eh. Ano mo, nagkinikis na naman niya ako. I miss you. I love you daw. I love you too. Bye-bye. Congratulations, Waljun. Bibili kita ng toy. Mami, bibili ko siya ng toy. Pag mahal yung laser sword, hihingi ako ng pambili sa'yo. Bye! Thank you, Lord. Love you, Waljun. Grabe, kiss talaga siya ng kiss sa akin, oh. Kakatuwa naman yan. Pinipigilan na siya ng tatay. Ganun ang ganun doon sa phone niya. Parang mahal yata kasi yung laser sword. Meron nun? Oh, merong mura nun. Yun na lang. Very good naman si Waljun, ano? Grabe. Mapapahiya ka dito sa batang to eh. Oo, dire-diretso. Ang galing-galing. Oo. Kanino yan nagmana? Kay Sister Tere daw, na hanggang ngayon walang gustong maniwalang masarap ang kanyang kare-kare.
Ay, naku, Sister Tere. Okay. Thank you, Lord po, sa mga kapatiran natin. Thank you very much, Waljun. Very good ka talaga. At miss na miss ka na namin. Alam niyo, pag nakita natin yan, wala na naman sawa yan ng kakahag. Nung birthday ni Sister Tere, ang layo-layo ko pa lang. Pag hinag niya ako, tapos nakaupo na ako, wala siyang ginagawa. Inahaplos niya yung buhok kung ganun. Inahaplos niya yung buhok ko. Tuwang-tuwa siya kapag nakita niya ulit tayo. Kaya, see you soon, Waljun. Thank you, Lord. Ayan na po, at ito na po ang ating new song of the week. At abangan niyo po ang ating live na ngayong araw na ito. At matutuwa po kayo, mga kapatid, para sa ating awit ng pag-ibig. Pero pakinggan po muna natin si Ate Zea sa kanyang new song. Ako'y aawit sa'yo, o Panginoon. Kay gandang pagmasdan ang mga ginawa mo. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng lubos. O Panginoon, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay ko at lakas. Dahil sa pag-ibig mo, ito'y aking nakamtan. Salamat sa iyo.
Magandang umaga Good po morning. sa inyo mga Praise kapatid. the Lord. Narito tayo muli sa ating segment, mga awit ng pag-ibig. Alam mo, Brother Arnold, isa siguro sa mga, hindi naman siguro struggle, no? Pero napansin ko na ang bawat tao, every morning, para bang, how do I start the day biblically? Yeah. So, paano ka magsisimula sa araw biblically? Alam mo sa Book of Psalms, sa chapter 59, verse 16, ganito po nakalagay, "But I will sing of the power. I will sing aloud of the mercy in the morning, for thou hast been my defense and refuge in the day of my trouble." At dun sa Psalms 118, verse 24, "This is the day which the Lord had made. We will rejoice and be glad in it." Siguro simulan natin ng pag-awit itong ating mga awit ng pag-ibig. Thank you, Lord. Sige, awit muna po kami. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thank the Lord, to know you more, to serve you more, to love you more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. One more time. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thank the Lord, to know you more, to serve you more, to love you more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. I love you more each day, my Lord. I love you more and more each day. To know you more, to serve you more, to love you more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to start praising the Lord. Thank you, Lord. Yes. Ganyan dapat simulan ng araw. Amen. Amen. Na nagpupuri sa ating Panginoon. Sabi nga doon sa awitin, to know you more, to serve you more, and to love you more each day. Yes. Every day. Ngayon, Minister Arnold, pagpatuloy natin yung ating pag-aaral tungkol sa praise. Ano pa ba yung mga idadagdag mo tungkol sa praise? Thank you, Lord. Yeah. Tungkol po sa praise, meron tayong tatawag praise and worship. Ano ba pagkakaiba ng dalawang yon? Of course, thank you, Lord, at nabiyayaan tayo na makapag-aral ng konti regarding this, about the worship team. Yung praise po, kadalasan, na-equate po natin yan na mabibilis na kanta. At pagka-worship, mababagal. Tama naman. Pero actually, praise is talking to the people. Telling who God is. Yung universal song na naririnig natin. God is good all the time. Di ba? Sinasabi natin lahat ng attributes ng ating Panginoon sa mga tao. Letting people know who God is. So any song that tells about who God is, that is praise. Then when it comes to worship, this is what we call the highest form of praise. Bakit po highest form of praise? Kung kanina po, ang kinakausap po natin ay ang mga tao tungkol sa ating Panginoon. Sinasabi natin kung sino siya sa buhay natin. Yung kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan, yung kanyang kagalingan sa ating buhay. When it comes to worship, this time, we no longer talk to the people. Ang kausap na po natin dito
ay walang iba kundi ang ating Panginoon. We are talking to Him directly. That's why it's called the highest form of praise. Yung consciousness natin dito, wala na sa kapaligiran natin. Doon sa moment na yon, we have the consciousness of God. Isa sa mga example ng awitin na yan ay kapiraso lang, Brother SJ, kay buti mo sa buhay ko. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon, pag-ibig mo'y nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Kay buti mo, Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Amen. Thank you, Lord, Brother Arnold. Alam, meron pa rin nun, pagdating sa pagpupuri sa ating Panginoon. So what does praise do to us? Ano ba nagagawa talagang nitong pag tayo nagpuri sa Panginoon? Well, meron akong na-research, no? 6. Pero talaga namang totoo ito. So once you praise God, ang praise kasi gets our focus off ourselves and back to God. Once you praise God, nawawala na yung tingin mo sa iyong sarili, kundi nakafocus ka ngayon sa mga attributes niya. Yes. That God is sovereign, God is wise, God is a loving God, a forgiving God, a merciful God, a healer, everything. Doon ka nakafocus eh. Amen. Hindi lamang yun. Praise brings us to a place of humility. Yes. Talagang i-humble mo sarili mo na, Lord, I can't do nothing without you. Amen. Pangatlo, ang praise makes the enemy flee. Yeah. Tumatakbo. Takot ang kaaway dyan. Once you praise God, ang kaaway tatakbo yan. Amen. Pang-apat, praise leaves no room for complaining and negativity. Kasi madalas maraming kino-complain eh. Pero once you praise God, nawawala lahat eh. Palima, ang praise makes room for God's blessings over our lives. Amen. Nag-i-invite ka. Kasi Pastor Rapi, when we praise God, when we worship Him, we are invoking the very presence of God. yan, That's why the totoo enemy nun. flees away. Yes. At hindi lang yon, ang praise invites the presence of God. Yung sinasabi Amen. nga, once you Hallelujah. praise God, nandyan na yan. Amen. Ngayon, dako tayo doon sa pangalawang awitin. Pero bago tayo dumako dyan, no, basahin ko muna itong Isaiah chapter 55 sa verse 11. Sabi rito, so will my word by which goes forth from my mouth, it will not return to me empty, without accomplishing what I desire, and without succeeding in a matter for which I sent it. Alam mo itong pangalawang awiting ito, gusto ko itong awitin noon eh. Kaya lang, sabi ko, teka, parang merong ini-impress ang Panginoon sa akin. Kasi yung ating second song, yung Lord, You Are True Indeed. Ayun, nung nagpe-pray na ako ngayon, nagkausap kami ni Brother SJ. Sabi ko, Brother SJ, pwede bang pakantay mo yung piano mo? Sabi ko gano'n. O kaya sabi ko sa kanya, o kantahin mo na lang. Akala ko nga, tatanggi siya eh. Ngayon tinanong ko nga siya, sinabi ko sa kanya, bakit ikaw? Sabi ko sa kanya, alam mo, sa aking paniniwala, ang iyong mga magulang ay merong mga pangako na pinangahawakan mula sa Panginoon. At yung mga pangako niyan, nakita ko naganap sa iyo. Yes. Kaya, Brother SJ, Witness matanong tayo kita, dyan. Brother SJ, Ayun po. yung nga yung ating awiting, Lord, You Are True Indeed. Apo. Nabanggit ko nga sa kanya na naganap
Kaya sabi naganap sa kanya, graduate ka ng Conservatory of Music. Ano, ilan ba yan? 4, 5 years? 4 to 5 years din po. 4 to 5 years, no? Tapos hindi lang po siya graduate ng Conservatory of Music, kundi talagang binigyan pa siya ni Lord ng honor ng cum laude. Amen. At hindi lamang yon, sa ngayon, siya yung ginagamit ng ating Panginoon na nag-a-arrange na maraming awitin. Pwede bang handugan mo kami ng awiting itong Lord You to End It? Amen. So welcome, Brother SJ. Hallelujah. Konting sharing lang po dito sa kantang Sige, pong ito. Brother SJ. Sa tingin ko lang po, syempre, ayun po, nag-obey po si na Mama sa will ni Lord. So, yung mga promise po na narinig nila kay Lord, tsaka yung word na narinig nila became a part of me. Kasi alam ko po, isa po ako sa answered prayer po nila. Kaya po, yung pangalan ko po, Samuel po. Kasi, di ba yun yung answer ni Lord kay Hannah po? Yes. So, parang ngayon din po. Kaya, sabayan niyo po ang kantahin to. Thank you, Lord. Lord, you are true indeed. You are true indeed to your word. I have obeyed your will. Lord, you are true indeed. You are true indeed to your word. I have obeyed your will. I have obeyed your will, my Lord. I have obeyed your will. You are true indeed. You are true indeed to your word. Every promise you've made, every word that I've heard became a part of me. I will never forget all the wonderful things you have done for me. I will never forget all the wonderful things you have done, my Lord. You are true indeed. You are true indeed to your word. I can never forget all the wonderful things you have done, my Lord. You are true indeed. You are true indeed to your word. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Brother Glory to SJ. God. Kaya kayo po kayo mga kapatid, kung ano mang mga pangako mula ng Panginoon, binigay ng Panginoon sa inyo, pangawakan niyo po yon. Hindi babalik yan ng hindi nagaganap. Ang Pero lagi ginagawa natin yun. tatandaan, ang Panginoon, lagi siyang, meron siyang time for everything. At hihintayin natin kaya doon sa Ecclesiastes 3:11, sabi doon, He makes all things beautiful in His time. No one can fathom what the Lord has done from the beginning and the end. Pero at the end, He makes all things beautiful. Amen. Ngayon, dako tayo sa Ating ating guest. ano ba, special guest. Special? Well, hindi naman Special siguro. Without further introduction, Yes. tawagin ko na po ang ating kapatid, si Sister Virgie Samante. Let's give a clap offering to the Lord. Thank you, Lord.
Welcome, kapatid. Thank you, Lord. Good morning, everyone. It's nice to be back here at the temple. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sister Birds, matanong lang kita, no? Para bang, gusto ko lang ma-recall na anong year na naging part ka ng ating gawain? Mga early 90s As I ba? can remember, it was Mga early 90s siguro 86. 86 ba? 86. Talaga? Yeah. Yes, 86. Bagong salta rin ako sa Confi niyan, Tito Rapi. Oo, That was matagal-tagal na pala, 1986. no? 86. At alam nyo mga kapatid, isa rin po siya sa masabi natin bunga ng 2 Timothy chapter 2 verse 2. Nang sabi doon, take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. At siya po ay talagang gifted when it comes to singing. At ikaw ay naging head ng isang choir. Yeah. Sa aming parish. Yes. Padre Pio Parish. Amen. At present, hindi naman retired, no? Hindi naman retired. Kundi consultant ka na ngayon nung choir. Yeah. Amen. So, such accomplishment, no? Talaga namang makikita natin na ang bawat isa talaga ay entrusted people who will be able to teach others also. In a very small way, nakakapag-share ka ng Word of God sa kanila. At kahapon nga, nagkikwentuhan nga po kami tungkol doon sa awitin, no? Sa awitin na sa bawat sandali. Curious lang kasi, lagi ko tinatanong pag meron tayong mga guests, why that song na napakarami nating awitin, more than 100 songs, ano? Why particular na sa bawat sandali? Meron bang kinalaman to sa buhay mo? Yeah, I think, lately ko lang naman na-realize na, kasi as I was pondering on, nung nakita ko kasi yung sa GMJ, yung tribute para kay Mami na, thank you, Lord. Kaya mo yan, sister. Sabi nga niya kahapon, baka daw maiyak. Anyway, part yun, part. Kasi nagpa-flashback lahat eh. Yes. But once na pinag-uusapan na natin ngayon ang mga awitin ng Mami Ligaya, nagpa-flashback lahat eh. At yun eh, normal naman yun. Para nire-remind tayo ng Panginoon ang mga gandang araw, mga awitin na pinagkaloob ng Panginoon. So anyway, pwede bang awitin mo na ngayon itong Awitin ko na. sa bawat sandali? Sige. Okay. So, pwede kang tumayo. Pwede kang tumayo. Sige, sister. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko, Panginoong Jesus. Araw-araw,
tuwing kalooban mo ang masunod. Dalangin ko sa tuwing dalangin ko sa tuwing kalooban mo ang masunod sa Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko, Panginoong Jesus. Araw-araw, ikaw ang laman ng isip ko. Praise God. Praise the Thank you, Lord. Lord. Meron pa isang awitin, di ba? Na hinihanda tayo. Samantalay na namin habang nandito ka. Thank you, Lord. So meron pa po isang awitin na masabi ko na punong-puno rin ng pag-ibig. Punong-puno ng pag-ibig. At hayaan natin awitin ni Sister Bridget muli. Thank you, Praise Lord. God. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Paglingap mo sa akin ay di nagbabago. Pagmamahal mo, Jesus, ay di nagbabago. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Paglingap mo sa akin ay di nagbabago. Pagmamahal mo, Jesus, ay di nagbabago. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Ay di nagbabago. Paglingap mo sa akin ay di nagbabago. Pagmamahal mo, Jesus, ay di nagbabago.
Lord. Ayan. Thank you So for your maraming grace and salamat, kapatid. Thank you, Tayo po'y Lord. manalangin. Sister Rich. Panginoon, marami pong salamat muli. Salamat po sa mga pagpapala. Marami pong salamat sa maraming awitin na pinagkaloob niyo po sa Comfy, O Lord. May your name be lifted up, O Lord. Salamat po. Wala kami mabalik sa iyo, Panginoon, kundi papuri at pasasalamat. Amen. So next Amen. week, makita-kita tayo muli. See you next mga week. kapatid. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory. Glory to God. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. I gave me a song of love, my Lord. My voice rises up like a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. my Lord. I love you, my Lord. I love you, I do. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Thank you, Lord. Kita po tayo Thank next you, week. Lord. Thank you, Lord. God bless us all. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy